Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The Jews murmured about Jesus because he said, "I am the bread that came down from heaven." And they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?" Jesus answered and said to them, "Stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him. And I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Last Sunday, if you were here, maybe you can still remember, I said, pag sinabi sa'yo ng doktor, pwede mo lang kainin lahat, ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Pero pag sinabi ng doktor, bawal pahusay niya yan, bawal yan. May pag-asa ka pa. Ano pa? Minsan nakwento kayo sa doktor, tawa siya ng tawa kasi totoo yun, Father. Totoo yun. Pag may pag-asa pa, sasabihin niyo, bawal yan. Pero pag wala ng pag-asa, pinapakain na namin lahat. Ano po? So mag-iingat kayo. Pag sinabihan kayo ng doktor, kahit ano pwede. Malapit na kayo. Ano po? Malapit na kayo. We eat to live, not live to eat. We eat to live, not live to eat. The first reading speaks about it. God provided food for His prophet that he may live, and second, that he may continue his journey. That he may continue his journey. Ano sabi ni St. Paul? For those who do not want to work, do not eat. For those who do not want to work, don't eat. Kung ayaw mo magtrabaho, huwag kang kumain. Sapagkat ang mga pagkain ay para lamang sa nagtatrabaho. Mahalagang pagtuunan ng pansin yon. Ano ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Anong pinagagawa sa akin ng Diyos? The second reading reminds us that our eating speaks of our relationship. Our eating speaks of our relationship. Tingnan mo kung sino yung mga kasalo. Pag tayo nga kumakain, halimbawa sa mga food court, at tayo naghahanap ng table, gusto natin tayo lang ang kumakain. Pero pag puno yung mga table, anong kasunod mong hinahanap? Yung mukha na maayos, no? Ayun tayo, yun, maayos yun. Kasi nakakatakot kasalo mo yung pangit eh. Sorry for the words, di ba? No? Parang aagawang ka palagi, di po ba? No? So, ganun tayo. At tayo mga Pilipino, bahagi ng ating relasyon ang ating pagkain. Hindi bali na magdildil ng asin, basta maayos ang
maayos ang relasyon kaysa kumakain ka ng karne na kagalit mo naman ang iyong kasalo. Kaya kahit gutom, pag inalok ka, busog po ako. Di ba, no? Pero pag kaibigan, pag pumasok sa bahay, mare! Oh. Kumakatok pero pumasok na. Di ba ba? Tuloy ka, nasa loob na yon. Di ba ba? Maupo ka dyan, nasa kusina na yon. Ano po? Tinitingnan na yung rep kung anong laman. Di ba? Ganyan tayo eh. Kung ang ating relasyon ay, sabi nga ay ganun ka-close, marunong tayong mangusina. Marunong tayong mangusina. Pag ikaw ay maayos ang relasyon sa host, doon ka ba kumakain sa sala? Hindi. Sa kusina. Di ba? Sa kusina ka kumakain. Para ano? Casual. Pwedeng magkamay. Di ba? Pwedeng lumamon. Ano po? Ang ating pagkain ay nagpapahayag ng lalim na ating relasyon. Nung ako'y nagpaalam sa aking ama na ako'y papasok sa seminaryo, ang isa sa napansin ko, ayaw niyang kasalo ako. Nung sinabi kong ako po'y papasok sa seminaryo, pag kumakain siya, kahit hindi pa siya tapos kumain, pag upo ko, tatayo na siya. Iiwanan na niya yung kanyang kinakain. At pag ako kumakain, kahit gutom siya, hindi siya kakain. Hindi tayo sumasalo sa ayaw nating kasama. Ayaw natin yun. The second reading reminds us of what? We eat with the people we love. What is the gospel trying to tell us? Pag nagdadasal ka, hopefully you still pray before you eat. Anong ating panalangin? That the Lord may nourish us not only physically, but also spiritually. Yun palagi ang panalangin. That God will nourish us not only physically, but also spiritually. The gospel reminds us that I am the bread of life. I am the bread of life. If you look at the sacraments of the church, the baptism is the sacrament of incorporation. Confession is a sacrament of healing. The Eucharist is the sacrament that nourishes us so that we will be able to continue our journey. Mahalagang mahalaga. Kaya nga bahagi ng kautusan ng Diyos na ikaw ay nagsisimba. Hindi lang yung ikaw ay nagpapacheck ng attendance. Hindi lang yung ikaw ay pumapasok na simbahan. That you may partake of the bread of life. Ang pinakamahalaga, ikaw ay nakikibahagi sa hapag ng Diyos. That is very important. Pwede naman ako mag-online mass, Father. Pwede naman. Pero, hindi ka pwede mangumunyon. At yun ang pinakamahalaga sa misa. That you may receive the body of Christ. How we wish sa online mass, lalabas yung kamay ni Father, the body of Christ. Di ba? Nakakatakot yun. Yung TV mo, may kamay na lumalabas. Di ba ba? Kaya nga dapat magsimba ka. Anong biruan nila? Na, faithful ka sa online mass, namatay ka, umakyat ka sa langit, winelcome ka ni San Pedro. Oh. Pero hindi ka pinapasok. Doon ka lang sa labas. May malaking monitor. Oh, itong laman ng itong langit, diyan ka lang sa labas kasi mahilig ka naman sa online mass, di ba, no? Ay, ayaw ko yun, di po ba, no? Gusto natin kasi magaan, maluwag, ha? Sabi nung isa, kasi Father, pag nag-online mass ako, solemn. Solemn, di ba? Gusto mo lang, nakapakuya-kuyakoy ka doon, di ba? Can you imagine, yung iba nag-online mass, nagkakape pa eh, di ba? Ha? Mahirap yun. Ano magandang pagtuunan ng pansin?
I do not know if you know this, that all Satanists, lahat ng naniniwala kay Satanas, ay gusto nila makakuha ng consecrated host. Pag pinag-aralan nyo yan, gusto nila makakuha ng consecrated host. Why? Why? Because they want to desecrate the body of Christ. Ang tanong nga ng maraming relihiyoso, o ba't hindi ka pumapasok sa simbahan ng mga protestante? Doon ka kumuha ng tinapay na kanilang kinakain. Bakit hindi ka pumapasok sa ibang sekta na mayroong pinagsasaluhang na tinapay? Ba't hindi yun ang kunin ninyo? The simple answer is because in the Catholic Church, what we have is the real presence. You cannot desecrate a plain bread. Only the body. Only the body. Walang satanista na pumapasok sa simbahan ng protestante o iglesia ni Batman, kung sino mang iglesia, di po ba? Kung ilang daan man yung simbahang yan, 500, 200, kung sino mang daan yan, di ba? Walang pumapasok sa satanista dyan. Bakit? Wala silang makukuhang tunay na katawan ni Kristo. Magandang pagnilayan yon. Di po ba? That's why the way we behave, our attitude, the reverence we present ourselves before we receive the communion, it speaks so much of our faith. This is not just a bread. This is the body of Christ. Ang malungkot na kwento, dahil nag-pandemic, marami sa atin na hindi nagsisimba. Ngayon, pag nagsisimba na, pag nangungumunyon, pag sinabi mong the body of Christ, thank you, Father. Ang sagot doon, amen. Yung iba nga, hindi nagte-thank you eh. Kumikindat lang. The body of Christ. Bago ka, di ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, of course, many speaks about receiving the body of Christ in the mouth versus the body of Christ. You receive the body of Christ through your hands. Because it is so easy to desecrate the body of Christ when we receive it in our hands. Do not forget this. We receive not just to live, but we receive so that we can continue our journey to God. Sayang ang simba na walang komunyon. Sa isang simbahan, Katoliko ito, ha? Mahilig sila, napipila silang ganyan, pero hindi sila mangungumunyon. Anong gagawin nila? Iko-cross nila ang kanilang mga kamay. First time ako nakakita nun. So, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Hindi pa ba, no? Ay, ditinginan kami. Ano pa? Yung pala, magpapabless lang. Father, I cannot receive communion. Just bless me. Ha? Sayang naman. Kaya pagkatapos ng misa, tinanong ko, why did you not receive communion? Sabi niya, I was not able to go to confession. Why line? Line up. Alam mo, sagot niya, alam mo, Father, pag during communion, hindi ako nangumunyon, makikita ng misis ko na hindi ako nangumunyon, mag-aaway kami.
Kasi itatanong niya, ba't hindi ka nangumunyon? May kasalanan ka, no? So para walang away, Father, mangungumunyon na lang ako. Di ba, no? Ang hirap. Ang hirap. Di ba? Pero yung iba sa inyo, ang aking pakiusap, bago kayo pumili sa komunyon, linawin nyo na kung anong gusto nyo. Kasi yung iba sa inyo, nakataas ang kamay, pero nakalabas ang dila. Hindi ko alam, dito, diyan, di ba, Pati ba naman yan? Nahihirapan tayo, di ba, Kahit nga Ash Wednesday, merong ganyan Ash Wednesday na, magpapalagay lang ng abo, nakaganon pa. Nahihirapan ako kung saan ko ilalagay ang abo, kung sa dila, o sa palad, o sa noo. Wala ang isip. Wala ang isip. Seriously, my brothers and sisters, you don't simply go to Mass by your mere presence. You go to Mass with your heart. You go to Mass with your mind. You go to Mass with your whole being. You shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Because you are not only receiving a piece of bread, you are receiving the very body of Christ. And who is the body of Christ? I am the bread of life. Amen. Pasensya na, mananawagan lang ako. Mahalaga po ito, Bato-bato sa langit. There was an incident last week regarding someone who attended the Eucharist, and while attending the Eucharist, unplugged one of the cords without knowing that cord was the one powering our cameras. Binunot yung kordon dahil nag-charge ng cellphone. Natatawa kayo, pero hindi po charging station ang Greenbelt Chapel. This is not the first time. Yung una, pinalusot natin, nag-charge ng laptop. Dito pa nag-charge ng laptop, sinabihan ng servant, binunot, pag-ikot ng servant, cellphone naman, sinabihan, ate, bawal yan. Ano sabi ng babae? Minura niya yung servant, sabi, taga-simbahan ka pa man din. Huwag namang ganun. Ano po? Alam niyo, nasira yung camera. Because it was done during the Mass. Sabi, damot naman ni Father. Hindi po. Ano po? Hindi po ito charging station. Yun lang aking panawagan. Ano po? So kung mayroong natutukso, sabihan ninyo. Ano po? Going back to what I've said, you all know the saying, the family that eats together, stays together. The family that prays together, stays together. In the Eucharist, we pray together, we eat together. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.